Kuya, kailan pa kayo nagtanim ng kamote dito? Sino po ba sila, ma'am? Ako yung may-ari ng lupa na to eh. Grabe, ma'am. Ang tagal ko na kasing tinatamnan to. 2 taon na ako nagtatanim dito. Wala namang pumupuntang may-ari dito eh. Eh, syempre, ngayon lang ako nagkaroon ng pagkakataon na bumisita rito. Tsaka ngayon lang ako nagkaroon ng pera para magpatayo ng bahay dito. Tapos ganito ang aabutan ko. Puro kamote na iba yung lupain ko. Paano yan, ma'am? Paano yung mga tinanim kong kamote? Aba, hindi pagtanggalin nyo. Pati matagal na kayong nakikinabang sa lupain ko. Di tanggalin mo lahat yan. Hindi po pwede yung ganyan. Di naman pwede yan, ma'am. Kailangan bayaran mo ng Hindi pwedeng basta-basta tanggalin. Bayaran, ma'am. Bubunutin ko. Anong babayaran? Anong ibig mo sabihin? Di, Diyos ko, di parang bumili na lang din ako ng panibagong lupain pag ganyan. Ma'am, hirap na hirap ako magtanim ng kamote. Tapos pabubunot nyo lang. Ay! Halos pawis nga yung itlog ko sa kakatanim nitong kamote na to. Hindi nyo ba alam kung ganong kahirap itanim to? Napakainit. Nung itinanim ko to, ma'am, yung itlog ko pawis talaga rito. Tapos pabubunot nyo lang, ma'am. Ay, hindi po pwede yan, kuya. Wala akong pakialam sa pawis na pawis mong itlog. Ang importante, hugutin mo lahat yan. Wag naman At ganun, ma'am. magpapatayo ako ng bahay dito. Kung gusto niyo, ma'am, sige, ma'am. Papayag ako, bunutin natin to. Bayaran nyo. 1,000 kada puno ng kamote. Ay, hindi po pwede. Para akong bumili na ng bagong lupain yan pag ganyan. Hindi pwedeng ganun, ma'am. Kung gusto niyo, bubunutin ko, bayaran niyo yung bunga. 1,000 kada bunga. Ay, hindi po pwede yun. Napakamahal naman ang kamote mo. Ma'am, itong kamote na to, galing pa ibang bansa yung puno nito. Nagmula pa sa Thailand to, ma'am. Ang bunga nito, 1 puno, ma'am. Kada bunot nito, ang bunga nito, ma'am, 1 sako. Ang naaani sa 1 puno, ma'am. Kasi imported itong puno na to, ma'am eh. Tsaka napakalagkit nito, ma'am. Napakasarap gawing suman. Basta, tanggalin mo lahat yan. Hindi po pwede yan dyan. Wag naman ganun-ganun, ma'am. Ang tagal-tagal ko nang nagtatanim dito. 2 taon na. Wala naman nag-claim ng lupa na to eh. Naintindihan niyo ba yung sinabi ko? Ngayon lang ako nagkaroon ng pagkakataon na bumisita rito at nagkaroon ng pera para magpatayo ng bahay ko rito. Tapos ganitong aabutan ko. Grabe naman yan, ma'am. Paulit-ulit ka lang, sir eh. Tanggalin mo na lang lahat yan. Huwag naman ganun, ma'am. Sayang naman yung mga tanim kong kamote. Napakalagkit ng bunga na ito, ma'am eh. Kung tutuusin nga, kahit hindi mo isawsaw ito sa asukal, ma'am, talagang napakatamis na nitong bunga nito. Basta wala akong pakialam. Tanggalin mo lahat yan at... Ma'am, huwag ka nang magalit, ma'am. Kung gusto mo, ma'am, gagawin ko suman na to. Suman, itong lahat ng kamote, suman. Bibingka, o halayang kamote, o pichi-pichi. Bibigyan na lang kita, ma'am. Patitikimin kita. Huwag ka nang magalit, ma'am. Ay, ayoko ng suman. Bibingka, pichi-pichi na sinasabi mo. Amoy itlog na pawis-pawis na sinasabi mo. Ayoko niyan. Ay, naku, Basta bunutin mo lahat yan. At magpapatayo ako ora mismo ng bahay ko dyan. Hindi ako papayag, ma'am. Kasi ang hirap-hirap itanim to eh. Ang hirap-hirap to eh. Ay, naku. Bakit yung bibingka mo ba, ma'am? Malagkit ba yan? Hindi naman malagkit yan. Malagkit ba yan? Kamukha ng lagkit ng kamote na to? Oh, ba't di ka makasagot, ma'am? Ang sasabi mo. Basta tanggalin mo lahat yan. Yun lang yun. Di naman pala malagkit yung bibingka mo. Akala ko makapagsalita ka. Kasing lagkit ng tanim ng kamote ko yung bibingka mo. Di naman pala, ma'am eh. Kung kasing lagkit ng kamote na to yung bibingka mo, ma'am, sige, bubunutin ko, ma'am. Basta, pagbalik ko bukas dito, wala na lahat yan ha. Ayokong may makita pa yan dito. Ayoko! Ayoko! Ayoko!